Si Andres Bonifacio E. de Castro, o mas kilala nating Andres Bonifacio, ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo. Binansagan siyang ama ng Katipunan. Siya ang nagtatag ng KKK na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Ipinanganak noong November 30, 1863 ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Ni Bonifacio ang Katipunan o Kataas-taasan, Kagalang-galang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK noong July 7, 1892. Ito ay isang lihim na kilusan na di naglaon ay naging sentro ng hukbong Pilipinong mapanghimagsik. Sa isang maliit na kwartong naiilawan lamang na isang lampara sa Kalye Azcárraga, Maynila, isinagawa ang sandugo. Ang sandugo ay pamamaraan ng kilusan kung saan ang mga kasapi ay pumirma mula sa dugo ng kanilang mga bisig na sumisimbolo sa kapanganakan ng Katipunan. Sa pagtatatag ng Katipunan, kinilala si Andres Bonifacio bilang ama ng revolusyon at ang naging ikatlong supremo ng kilusan. Nabunyag ang kilusan sa mga Espanyol matapos maganap ang sigaw sa Balintawak o mas kilala na ang sigaw sa Pugadlawin noong August 23, 1896. Dito ay tinipon ni Andres ang kilusan at sabay-sabay na pinunit ang kani-kanilang sedula. Ang pagsuway na ito sa mga Kastila ay naging isa sa pinakamainam na araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng revolusyon, nahati ang Katipunan sa dalawang grupo. Ang grupo ng Magdiwang sa pamumuno ni Andres at ang Magdalo na pinamumunuan ng mga Ilustrados sa pangunguna ni Baldomero Aguinaldo na pinsang buo ni Emilio Aguinaldo. Ginanap ang Tejeros Convention noong March 22, 1897 upang mapagpasyahan ang paghalal ng Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Dito ay nahalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo at naihalal sa mababang posisyong tagapangasiwa na paloob or Interior Director si Andres. Hindi matanggap ni Andres ang naging resulta ng eleksyon, kaya ipinagpawalang bisa niya ito, habang patuloy naman ang panunumpa ni Aguinaldo bilang Pangulo. Dahil dito, kinusuhan si Andres ng sedisyon at pagtataksil laban sa pamahalaan at patuloy na hinatulan ng parusang kamatayan. Pinagaan ni Aguinaldo ang hatol sa habang buhay na pagkakabilanggo at pagpapatapon sa malayong lupain, ngunit sa payo na din ng iilan at sa pangambang tiyak na magiging hadlang ang Supremo ay tuluyang ibinigay ang hatol. Habang hindi pa nakakaalis ng Cavite, siya ay ipinahuli ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang hatol sa isang selyadong sobre kay Lazaro Macapagal. Iniutos ang pagbaril kay Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio noong May 10, 1897. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy nating ginugunita ang November 30 bilang paggalang sa kapanganakan ng ating bayani na si Andres. Inaalayan din ng mga bulaklak ang dambana ni Bonifacio sa Balintawak, Quezon City. Matatagpuan din ang liwasang Bonifacio sa Maynila sa gitna ng mga gusali ng Post Office at ng Manila Metropolitan Theater. Tunay ngang ikaw ang ama ng himagsikan at revolusyonaryong Pilipinas.